tumanggap ng mana at tinatakan ng Espiritu Santo. Tatalakayin po natin ang dalawa pang pagpapalang espiritual na ating tinanggap mula sa Diyos dahil sa ating pakikipag-isa kay Jesus. At sa pagtatapos o dulo nito, lagumin natin yung ating mga lessons dito sa Ephesians chapter 1. Ang version ng Biblia na ating gagamitin sa Tagalog po ay ang Bagong ang Biblia at sa English, New King James Version. Muli, paalala mga kapatid, ang lahat po ng pagpapalang ating pinag-aaralan sa bahagi ng sulat na ito ni Apostol Pablo, lahat ito ay nakakabit kay Kristo. Lahat ito, yung pagpapalang spiritual, ating natamo dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo. Ganyan kahalaga si Jesus sa plano ng Diyos sa pagliligtas sa atin. Dapat natin makita yan. Ganyan kahalaga ang Panginoon sa buhay nating ito ngayon hanggang matamo natin yung pangako ng Diyos na buhay na walang hanggan. Ang layunin ng ating aralin ay makita natin kung gaano kadakila at kung gaano kalaki yung pagpapalang bigay sa atin ng Diyos. So, ang lahat ng nakipagkaisa kay Kristo, tinanggap na yung mga pagpapalang sinasabi sa sulat na ito ni Pablo. Mga pagpapalang nakita natin, kung maalala ninyo yung lessons natin mula sa verse 4 hanggang verse 10, na yung mga pagpapalang tinuturo sa atin ng letter na ito, kadalasan po kasing natatakpan ng mga material na bagay tulad ng kayamanan, pera, mga ari-arian. Na kapag kaunti lang yung pera or wala tayong magarbong bahay or kaya wala tayong sariling sasakyan, ang pakiramdam tila hindi pinagpapala ng Diyos. Short-sighted. Pang dito lang sa lupa ang focus. Kapag maraming problema, kapag mayroong karamdaman na hindi gumagaling, pakiramdam ay para bang pinagkakaitan ng pagpapala ng Diyos. Nawa po, matulungan tayo ng mga araling ito dito sa sulat ni Pablo sa mga taga-Efeso na maituwid yung ating pananaw at makita natin yung maraming pagpapalang spiritual sa atin ng Diyos na maturuan tayong tumingin simula noon pa man, bago palikhain ng Diyos ang lahat, tayo po ay pinili na maging Kanya. Na tayo ay itinalaga ng Diyos na maging mga anak niya. Yan yung unang dalawang pagpapala na tinalakay natin noong April 3. At yung dalawang pagpapala pang spiritual na tinalakay naman natin noong nakaraang Webes, yung April 24, tinuruan tayong tumingin sa kasalukuyang kalagayan natin na dahil sa ating pagkikipag-isa kay Jesus, nasa atin na pala yung katubusan at kapatawaran ng ating mga kasalanan at ipinagkaloob din sa atin yung karunungan ng hiwaga ng kalooban ng Diyos. So, 4 na spiritual blessings na yung ating nakita sa bahagi ng sulat na ito ni Pablo sa mga taga-Efeso dito sa chapter 1. Blessings o mga spiritual na pagpapala na una, pagkapili at yung ikalawa, pagkukupkup. Election and adoption. Pagpapala ito mula sa walang hanggan, mula pa sa eternity past. At yung number 3 and number 4, yung pagtubos o redemption, pahayag at revelation. Pagpapala naman ito sa pangkasalukuyan. Ito yung present reality dahil sa ating pakikipag-isa kay Jesus. Bukod sa past at present na pagpapala na dapat nating makita, tinuturuan din tayo ng sulat ni Pablo na tumingin din sa hinaharap o tingnan din natin yung future aspect, yung hinihintay nating mangyari para malubos yung kaligtasang tinanggap natin. Napahapyawan na natin yan nung nakaraang Thursday. So kung naalala nyo yung verse 10, yung sinasabi din na tipunin ng Amang Diyos ang lahat ng mga bagay kay Kristo o mangyari sa ganap na panahon yung gather together in one all things in Christ o to unite all things in Christ. Mas titingnan pa po natin yung future aspect na yan sa pag-aaral natin ngayon dito naman sa verse 11 hanggang verse 14 dito pa rin sa Ephesians chapter 1. And yung mga pagpapalang ito at yung matatalakay pa natin ay magkakaugnay. Kumbaga parang isang package. Kung nasa iyo yung isa, ibig sabihin nasa iyo ang lahat. Hindi pwedeng tinanggap mo yung pagkapili pero hindi ka naman tinubos. Hindi pwedeng ganon. Or hindi pwedeng nasa sayo yung kapahayagan ng karunungan, pero hindi ka naman kinupkup bilang anak.
dugtong-dugtong po yung mga pagpapalang ito. Simula sa simula hanggang ngayon at sa darating pang panahon, sa future na sitwasyon natin, lahat mangyayari o lahat ay matatamo sa pamamagitan po yan ng pakikipag-isa natin kay Kristo. So matapos nating matalakay itong mga spiritual na pagpapalang ito, na yung past at saka yung present na tinanggap nating spiritual blessings, tingnan naman po natin yung future aspect ng ating kaligtasan. Dalawang pagpapalang muli yung ating tatalakayin. Ito yung mana at yung tatak na Espiritu Santo. Ihanda muli natin at ibukas ang ating mga puso at isipan sa kung ano yung sasabihin sa atin ng salita ng Diyos. At ano ba yung implikasyon or ano yung mga practical na aplikasyon nito para sa atin sa mga mensaheng ating pag-aaralan. Yung unang punto po, uunang pagpapalang spiritual, kumbaga siguro blessing number 5 na ito matapos itong 4 na spiritual blessings na ipakita na sa atin. Ang kasunod, tumanggap ng mana o inheritance. Basahin po natin ang verse 11 hanggang 12 kung saan makikita natin yung mana o inheritance na kasama pala ito sa spiritual blessing na ibinigay ng Diyos sa atin. Sabi ni Apostol Pablo, sa Kanya ay tumanggap din tayo ng isang mana na itinalaga ng una pa ayon sa layunin niya na gumagawa ng lahat ng mga bagay ayon sa Kanyang pasya at kalooban, upang tayo na unang umasa kay Kristo ay mabuhay upang purihin ang Kanyang kaluwalhatian. At katulad ng nakaraang lessons natin, may ilang mga katanungan tayong sasagutin para mas maliwanagan tayo mula sa mga talatang ito. So, unang tanong, paano naging malaking pagpapala ang manang ito? Yung mana na tinutukoy sa sulat na ito ni Apostle Paul. Ang sinasabi po sa verse 11, ay tumanggap din tayo ng isang mana. So, paano naging malaking pagpapalang spiritual itong tinanggap natin na mana? Sabi kasi dito, we have obtained ng isang mana. Ang manang ito mula sa Diyos. Ang nagbigay nito sa atin, yung tinanggap natin ay galing sa Diyos na may likha at may-ari ng lahat. Tayo bilang mga kinupkop o kaya mga pinagkalooban ng karapatan na maging mga anak ng Diyos, tumanggap ng isang mana. So tayo po, naiisip ba natin kung gaano kalaki yung mana na tinanggap, tatanggapin natin? Naiisip ba natin kung gaano kahalaga ito? Gaano kalaki ito? Or baka naman wala lang sa atin ito, na hindi natin to iniisip, hindi natin pinapahalagahan. Isang malaking pagpapala po itong tinanggap mo. Mana. Ito ay halos hindi natin kayang, yung pinaka-detail ng sinasabing mana dito, hindi natin kayang ma-describe. Isang possible interpretation dito, para makita natin kung gaano kalaking pagpapala ito, basahin natin itong salin sa Revised Tagalog Popular Version. Tayo rin ay naging pag-aari ng Diyos. Sabi po sa ang bagong Biblia, ay tumanggap din tayo ng isang mana. So ito yung isang possible interpretation ng tinanggap nating mana. Tayo rin ay naging pag-aari ng Diyos. Yung mana na tatanggapin natin or tinanggap natin, yung ituring tayong pag-aari tayo ng Diyos. Tulad sa Israel, ganito yung mababasa natin sa Deuteronomy chapter 4, dito sa verse 20. Ngunit kinuha kayo ng Panginoon at hinango kayo sa hurnong bakal mula sa Ehipto upang maging isang bayan na kanyang pag-aari, isang pamana gaya sa araw na ito. Ano man po yung tingin natin sa mana na sinasabi ni Pablo, ito man ay mana na tatanggapin natin mula sa Diyos or ito yung itinuturing tayo ng Diyos na kanyang pag-aari, at tulad nga dito sa Israel, na kinuha at hinango tayo para maging isang
bayan na kanyang pag-aari. Ano man po yung tingin natin sa mana na sinasabi ni Pablo, malaking pagpapala ito para sa atin. Tayo ng mga kinupkop, tayo ng mga adopted children ng Diyos ay itinuturing na isang bayan na kanyang pag-aari o pag-aari ng Diyos. Sabi ni Pablo sa mga taga-Roma, Romans 8 verse 17, at kung mga anak ay mga tagapagmana rin, mga tagapagmana ng Diyos at mga kasamang tagapagmana ni Kristo. So malaking pagpapalang spiritual talaga ito para sa atin. Ganito din ang sinasabi ni Apostle Paul sa mga taga-Galatia, Galatians chapter 3 verse 29, at kung kayo'y kay Kristo, kayo nga'y mga binhi ni Abraham, mga tagapagmana ayon sa pangako, and heirs according to the promise. So malinaw po, no? Kayo ay mga tagapagmana at ang manang ito, tinanggap mo na. Nasa sayo na to. So ang kasunod na tanong, paano natin natanggap yung manang ito? Paano na pa sa atin? Ang sagot po, dahil kay Kristo. Balikan natin yung verse 11. Sa Kanya. In Him. Dahil ito kay Kristo. Hindi dahil mas masipag tayo sa mga gawain o ministeryo, o kaya dahil mas mabuti tayong mga anak o mababait tayong mga tao. Hindi po ganun. Nabasa natin kanina sa Romans chapter 8 verse 17 at saka sa Galatians chapter 3 verse 29 na tayo po ay tagapagmana dahil kay Kristo. So, walang ibang dahilan kundi si Kristo. Ibig sabihin, kung kabilang tayo kay Jesus, tayo ay nakakabit, tayo ay nakadugtong sa Kanya. In Him, kay Christ. Na kung ano yung manang tatanggapin ni Jesus, yun din yung tatanggapin ng mga na kay Kristo. Ang tanong po, paano tayo naging in Him? Paano tayo naging in Christ? Paano mo malalaman na ikaw ay na kay Jesus? Sabi dito sa kasunod na verse 12, tayo na unang umasa kay Kristo. Paano natin malalaman kung ang isang tao ay na kay Kristo? Halimbawa, kung ako po ay aktibo sa mga gawain sa loob ng church, hindi po automatic na ibig sabihin nun ay in Christ na ako agad or in Him na ako kaagad. Magandang panimula yan kung tayo ay aktibo sa mga gawain at ministeryo sa loob ng church. Mabuting tingnan yan, pero hindi po iyan yung basihan, hindi iyan ang sukatan. Para malaman natin kung na kay Kristo tayo, ang tanong po, umaasa ba tayo kay Kristo? Inilalagak ba natin sa Panginoon yung pag-asa natin? Pag-asa sa buhay na ito at sa hinihintay nating tatanggapin na kabuuan ng ipinangako sa atin ng Diyos. Umaasa ba tayo kay Kristo? Ipinagkakatiwala ba natin kay Kristo yung kinabukasan ng buhay natin? At patuloy ba tayong umaasa sa ating Panginoong Hesus na dahil sa Kanya, tatanggapin natin yung kabuuan ng mana na ipinangako ng Diyos? At tinanggap na natin yung mana, pero hindi pa natin lubos na nararanasan. Yes, nasa atin na yung pangako, yung mana, ibinigay na, garantisadong mapapasa atin. Pinanghahawakan ba nating mabuti yun? Umaasa ba tayo kay Jesus? Kasi sa hinaharap, sa muling pagparito ng Panginoon, yung kabuuan ng ipinangako sa atin ng Diyos na kaligtasan ay malulubos. So, ang kailangan po sa buhay nating ito, umaasa tayo kay Kristo. Nang sa gayon po, tayo ay in Him o na kay Kristo. At dahil kay Kristo, tinanggap natin yung mana. Ang kasunod na tanong, number 3, ano ang nag-udyok sa Diyos para bigyan tayo ng manang ito? Manang tatanggapin natin mula sa Diyos o ituring tayong pag-aari ng Diyos. Ano man po, ito ay isang malaking pagpapala sa atin ngayon. Ano yung nag-udyok sa Diyos para bigyan tayo ng manang ito? Muli po ang sagot, hindi dahil sa anumang katangian na meron ka
o meron ako, o anumang meron tayo, o sa mga gawa natin, maging sa mga paglilingkod natin. Walang anumang dahilan liban sa kalooban at mabuting katangian ng Diyos. Bakit tayo pinagkalooban ng mga pagpapalang espiritual? Ang pinakadahilan niyan ay kalooban at mabuting katangian ng Diyos. Balikan po natin yung verse 11. Sa Kanya ay tumanggap din tayo ng isang mana. So malinaw po, no? Meron tayong pagpapalang espiritual na tinanggap. Sa pamamagitan ni Kristo, tumanggap tayo ng mana. At ito po, ang pagkatanggap natin na ito, malayang pagpapasya ito ng Diyos na ibibigay niya o ibigay niya sa atin anumang gusto niyang ibigay. Malayang at makapangyarihang pagdedesisyon ito ng Amang Diyos. At ang sabi pa, na itinalaga ng una pa, predestined. Ibig sabihin, nung una pa, from eternity past, itinakda o itinalaga na ng Diyos na tanggapin natin yung isang mana na sinasabi dito. Tingnan po natin ito bilang alam ng Diyos kung sino ang tatanggap ng mana dahil ang Diyos mismo ang pumili o ang Diyos mismo ang nagtalaga noong una pa. Ang pagtanggap natin ng manang ito hindi nagkataon, hindi aksidente lamang. Kaya po hindi aksidente na tumanggap ka ng mga pagpapalang spiritual na pinag-aaralan natin. Ito po ay itinalaga na ng Diyos ng una pa. Sa kasunod, ayon sa layunin niya, being predestined according to the purpose of Him. Ang ibig sabihin naman dito, may plano ang Diyos. At ayon sa plano o layunin ng Diyos, tatanggapin natin ang isang mana. Tinanggap natin ang mana, hindi dahil sa ating sariling kagustuhan, sariling kaparaanan o kaya mga gawa. Tinanggap natin ang mana dahil sa sariling plano, dahil sa mabuting disenyo ng Diyos ayon sa layunin niya. Sa pagpapatuloy ng talata, na gumagawa ng lahat ng mga bagay ayon sa kanyang pasya at kalooban. Kapag sinabi naman tungkol sa Diyos na siya ay who works all things according to the counsel of His will, ang ibig sabihin nito, ang Diyos ang may control. Malaya siyang magpasya. Kaya sigurado itong manang ito. Makatitiyak tayo na sa lahat ng bagay, gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti ng mga nagmamahal sa Kanya. Ano ba itong counsel of His will o pasya at kalooban? Kapag tayo pong mga tao ang nagplano, kailangan natin ng ibang mga tao para matulungan tayong magpasya. Kailangan natin ang payo ng iba para malaman natin kung ano yung pinakamabuting gawin. Ganyan tayo kapag tayo ay magpaplano. Pero kapag ang Diyos ang nagplano, hindi kailangan ng Diyos ang sinumang magpapayo. Hindi kailangan ng Diyos ang iba o sino mang advisors. Hindi kailangan ng Diyos ang ideya mula sa iba. Ang ating Ama ay Diyos. Kapag nagpasya siya, yun na yun. Bakit ikaw at hindi iba ang pinili ng Diyos? Pasya po yun at kalooban kasi yun ng Diyos. Bakit itinakda ng Diyos na bigyan ka ng napakalaking biyayang espiritual tulad ng mana? Kasi gusto niya. Plano ito ng Diyos. Pasya at kalooban ito ng Diyos. Ano yung pinakalayunin ng Diyos sa pagbibigay ng manang ito? Ang sagot po dito sa verse 12. Upang tayo na unang umasa kay Kristo ay mabuhay upang purihin ang Kanyang kaluwalhatian. Ano yung pinakalayunin ng Diyos sa pagbibigay sa atin ng mana? Upang tayo ay mabuhay to the praise of His glory. Kapareho rin sa verse 6, naalala nyo? Sabi sa verse 6 na siyang layunin kung bakit tayo pinili ng Diyos na maging mga anak niya.
para po sa ikapupuri ng kanyang maluwalhating biyaya. Ang Diyos natin ay ang Diyos at siya ang nagkaloob. Tayo yung tumanggap. Kaya karapat dapat lamang na purihin talaga natin ang Diyos. Or sa ibang pananalita po, ang Diyos ay dapat papurihan dahil sa nakikita nating yung kanyang kaluwalhatian at laki ng biyaya sa pagkakaloob sa atin ng manang ito. Yung tama at akmang response dahil tumanggap tayo ng mana mula sa Diyos ay ipahayag natin ang ating pasasalamat at pagpupuri sa Diyos. Sa pamamagitan po yan ng mga prayers natin, kasama yung mga awitin natin, at yan man ay sa pribadong oras at maging sa mga pagtitipon natin sa loob ng church. Tumanggap tayo ng spiritual na pagpapala, yung mana. Hindi dahil sa mga gawa natin, hindi dahil sa mga katangian natin, o kaya dahil karapat-dapat ba tayo. Tumanggap tayo ng mana dahil sa pasya at kalooban ng Diyos. Sa pamamagitan po yan ng pakikipag-isa natin kay Kristo. Kaya po, marapat lamang nating purihin ang kanyang kaluwalhatian, yung kaluwalhatian ng Diyos. Isang malaking pagpapala yung manang tinanggap natin. Yung pinakaakma at tamang response, purihin natin ang kanyang kaluwalhatian. Yung ikalawang punto sa ating aralin o ikalawang pagpapalang espiritual na ating tinanggap sa ating pag-aaral ngayon, tinatakan ng Espiritu Santo. Sealed with the Holy Spirit. Ito yung pagbibigay katiyakan sa atin kung paano tayo makakasigurado na yung manang tinutukoy dito ni Pablo ay matatanggap talaga natin ng buong buo. Hindi ito babawiin ang nangako sa atin at hindi magbabago ang isip ng Diyos. Habang hinihintay natin yung takdang panahon at habang patuloy tayo nagsusumikap na mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos, ito yung garantiya sa atin. So, paano tayo makakasigurado? Ang sagot po itong kasunod na spiritual blessing, yung pagtatak ng Espiritong ipinangako. Sabi ni Pablo sa verse 13 at verse 14, sa Kanya'y kayo rin naman na nakarinig ng salita ng katotohanan, ang ebanghelyo ng inyong kaligtasan, at kayo na sumampalataya sa Kanya ay tinatakan ng ipinangakong Espiritu Santo. Siya ang katibayan ng ating mana hanggang sa ikatutubos ng pag-aari sa ikapupuri ng Kanyang kaluwalhatian. So mula sa mga talatang ito, verse 13 at 14, hanapan natin ang kasagutan yung ilang mga katanungan. Una, paano naging malaking pagpapala ang pagtatak ng Espiritu? Nabasa natin kung tayo po ay nakipag-isa kay Jesus, kung tayo ay nakipagkaisa kay Jesus, tayo po ay sealed with the promised Holy Spirit. Sa verse 13, tayo or ang mga nakipag-isa kay Kristo, ang mga sumasampalataya sa Kanya ay tinatakan ng ipinangakong Espiritu Santo. Ito yung sealed, no? Ang sealed o yung tatak, ito ay mahalagang gampanin ng Holy Spirit. Katuparan ng pangako ng Amang Diyos sa pamamagitan ni Jesus. Mahalagang kampanin ng banal na Espiritu. Binanggit din ito ng sa chapter 4 sa sulat ni Apostle Paul dito sa Efeso, na talakay natin ito kung tama yung pagkakaalala ko, last Sunday lesson natin. Basahin natin tong Ephesians chapter 4 verse 30. At huwag ninyong pighatiin ang Espiritu Santo ng Diyos, na sa pamamagitan niya kayo'y tinatakan para sa araw ng pagtubos. Sa pamamagitan ng Espiritu, by whom, yung Holy Spirit, you were sealed for the day of redemption. Ipinangako ng Amang Diyos itong Holy Spirit at ipinanalangin ni Jesus sa Ama. So malalaman mo na ikaw ay pag-aari ng Diyos
kapag nasa sayo ang Espiritu Santo. Gaano kalaking pagpapala ito? Dahil ang Diyos ang nagmamay-ari sa lahat at ang nagmamay-ari sa atin at ang kanyang Espiritu ay nasa atin, meron tayo ngayong garantiya na itong mana ay nakapangalan sa atin or hindi mawawala at talagang matatanggap natin. Ito ay tatak, itong Holy Spirit bilang garantiya. Balikan po natin yung sinasabi ni Apostol Pablo sa verse 14 sa Ephesians chapter 1 patungkol sa Holy Spirit. Siya ang katibayan ng ating mana. Guarantee of our inheritance. Yung banal na Espiritu nagsisilbing katiyakan o garantiya na makakamit mo ng buo yung mana na ipinangako sa iyo ng Diyos. Katibayan. Sa Greek word po ng katibayan, arhabon. Ibig sabihin, deposito. Yung Holy Spirit ay paunang bayad o kaya down payment. Kapag tayo mga tao nag-down payment, nagbibigay tayo ng garantiya na babayaran natin yung kulang para maging full payment. Kaya lang kapag tayo mga tao nag-garantiya, hindi, or madalas walang kasiguraduhan eh. Bababayaran kaya natin ng buo? Or kaya hindi kaya magbabago yung isip natin? Kasi pwedeng magbago yung isip natin na wag nang i-full payment o kaya magbago yung kakayahan natin na hindi natin makakaya. Pero kapag ang Diyos na makapangyarihan at ang ating Diyos na may isang salita ang nangako, garantisado po na magaganap. Ang banal na Espiritu ang nagbibigay ng katiyakan, katibayan, na tunay tayong tatanggap ng lahat ng ipinangakong pagpapala ng Diyos. Pero yung fullest, yung kabuuan, yung kasapatan ng blessing na yon, hinihintay pa natin. Sabi dito, hanggang sa ikatutubos ng pag-aari. No? Hinihintay pa natin yung fullest nung pagkatamo natin ng blessings na yon until the redemption. Tumutukoy sa kumpletong pagliligtas sa atin sa hinaharap. Ang mga mananampalataya, pag-aari ng Diyos. Kung ikaw ay biblically sumasampalataya sa Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Hesus, sigurado ka na hindi ka naghihintay sa wala. Dahil nilagyan tayo ng tatak at pinagkalooban ng Espiritu. Bilang patunay po yan, katibayan po yan, garantiya po yan, natutuparin ng Diyos ang kanyang mga ipinangako. Sa patuloy nating pagsusuri sa bahagi ng sulat na ito ni Apostle Paul, ang kasunod na tanong, paano natin matatanggap yung tatak na ito? Ganon pa din yung sagot. Tulad sa mga naunang sinabi ni, palaging sinasabi ni Apostol Pablo dito sa bahagi ng kanyang sulat. In Him, balikan po natin yung verse 13, sa Kanya'y kayo rin naman. Nakadepende pa rin po ito kay Kristo. At kung tayo ba ay na kay Kristo? Muli po ang point para bigyang diin ni Pablo na ang pakikipag-isa natin kay Kristo ay mahalaga. Kinakailangan at ang pakikipag-isa natin kay Kristo hindi optional. Kung wala ako kay Kristo, hindi mapapasa akin ang kanyang banal na Espiritu. Kung wala ako kay Kristo, wala sa akin yung tatak, wala sa akin yung Holy Spirit. Kaya in Him o in Christ, sa Kanya. At sa talatang ito, merong special emphasis si Pablo. Binibigyang diin niya yung kahalagahan na marinig natin ang salita ng katotohanan o gospel. Sabi po, na nakarinig ng salita ng katotohanan, ang ebanghelyo ng inyong kaligtasan at kayo na sumampalataya sa Kanya ay tinatakan ng ipinangakong Espiritu Santo. Ang ibig sabihin, hindi mangyayari itong pagtatak ng Espiritu Santo kung walang preaching of the gospel at kung walang pagtugon ng pagsampalataya sa mga nakarinig ng mensahe. Sa malayang pagpapasya ng Diyos,
itinakda ng Amang Diyos na ang paraan para matanggap natin ang pagpapalang ito, yung matatakan tayo ng Espiritu, sa pamamagitan po ng pananampalataya sa mabuting balita na napakinggan natin. Mahalaga po mga kapatid ang Ebanghelyo. Huwag tayong umasa na mapapasa atin kahit isa man lang sa mga pagpapalang espiritual na pinag-aaralan natin kung binabaliwala at patuloy nating tinatanggihan ang salita ng katotohanan o ang gospel. Isama rin natin saglit yung gospel, yung mabuting balita. Ito yung ginawa ng Diyos na hindi natin kayang gawin para maligtas tayo sa parusa ng kasalanan. Sa pamamagitan po ng pagkasugo ng kanyang anak na si Jesus na nagkatawang tao, namuhay ng matuwid, namatay sa krus para akuin yung parusang para sa atin at muling nabuhay ang Panginoon para ang sinumang magsisi sa kasalanan at sumampalataya kay Jesus ay magtamo ng kapatawaran, maituring na matuwid, magkaroon ng karapatan na maging mga anak ng Diyos at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yan po yung gospel. Yan ang salita ng katotohanan o ebanghelyo ng kaligtasan. Tungkol sa pagliligtas ng Amang Diyos sa pamamagitan ni Jesus. At walang ibang gospel, kaya wala tayong ibang dapat paniwalaan. Huwag tayong maniwala sa mga distorted version ng gospel. Yung binalot ng magagandang pananalita, pero distorted version. Yung version na nagsasabing, basta magsikap ka lang, gumawa ka lang ng mabubuting bagay, maliligtas ka. O kaya, yung nagsasabing, dahil sa anak ka ng Diyos, pwede mong gawin kahit anong gusto mong gawin at mananatili kang ligtas. Or, dahil sa anak ka ng Diyos, kailangan mayaman ka sa mga material na mga bagay. Yan yung mga distorted na version ng gospel. Mag-ingat po tayo sa ibang version ng ebanghelyo. Walang ibang totoong ebanghelyo maliban sa ginawa ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Any other version ng gospel, magdudulot yan ng kapahamakan. Kaya maging mapanuri po tayo. Doon tayo sa totoo. Doon tayo sa salita ng katotohanan. Doon tayo sa sigurado at maaasahan. Ang kasunod na tanong, number 3, ano yung pinakalayunin ng Diyos sa pagtatak na ito? Alam na natin yung sagot kung para saan lahat ng ito. Tulad din sa verse 6 at sa verse 12. Dito naman sa verse 14, sa ikapupuri ng kanyang kaluwalhatian, to the praise of His glory. Tinatakan tayo ng Espiritu Santo hindi lang para makatiyak tayo sa kaligtasan natin, kundi para sa kaluwalhatian ng Diyos. Ito yung pinakadulo ng lahat ng ito, sa ikapupuri ng kaluwalhatian ng Diyos. Ito yung dahilan kung bakit ginawa at patuloy na ginagawa ng Diyos ang lahat para sa ating kaligtasan. Para po yun sa ikapupuri ng kanyang kaluwalhatian. So mula simula hanggang dulo, tungkol ito lahat sa Diyos. Hindi tungkol sa atin. Yung kaligtasan natin hindi tungkol sa atin. Natanggap natin yung kaligtasan na kailangan natin. Natanggap natin yung mga biyayang kailangan natin para sa anong layunin. Ito po yung nilalaman ng sulat ni Pablo. Kapag binalik-balikan natin yung chapter 1 dito sa Efeso, ang nilalaman ng sulat ni Pablo, ang layunin ng mga pagpapalang espiritual na ipinagkaloob at tinanggap natin mula sa Diyos ay para purihin natin ang Diyos, para po yun sa ikapupuri ng maluwalhating biyaya ng Diyos, para purihin natin ang kanyang kaluwalhatian. At dito nga po sa verse 14, to the praise of His glory. Sa simula, sa gitna, at sa dulo ng pagliligtas sa atin ng Diyos, no, sa eternity past, sa present nating buhay, at sa future, kasiyahan ng Diyos na gawin ang lahat ng ito para sa kanyang
para sa ikapupuri ng kanyang kaluwalhatian. Sabi nga po sa Romans chapter 11 verse 36, sapagkat mula sa Kanya at sa pamamagitan niya at para sa Kanya ang lahat ng mga bagay. Sumakanya nawa ang kaluwalhatian magpakailanman. Amen. So ang Diyos ang pasimula at ang dulo o hantungan ng lahat. Ang Diyos. Kaya siya ang dapat luwalhatiin magpakailanman. Sa pagtatapos ng ating aralin ngayon, pag-isipan po natin yung ilang mga practical na aral o kaya mensaheng dapat nating i-apply sa ating pamumuhay bilang mga mananampalataya, bilang mga Kristiyano. Lagumin natin yung mula sa verse 4 hanggang dito sa verse 14 na ating tinalakay ngayon sa Ephesians chapter 1. Yung tamang pag-unawa sa sinasabi at katuruan ng Biblia ay nagre-resulta ng tamang paniniwala sa mga aral mula sa Biblia. Kung may tamang doktrina, ang resulta po nito, tamang paglapat sa buhay natin. Bilang mga mananampalataya na nag-aral ng Biblia, dapat po tayong mamuhay sa paraang akma sa doktrinang or aral na pinaniniwalaan natin mula sa Biblia. Yung mga doktrina o aral mula sa salita ng Diyos, nangangailangan po yan ng pagtugon at paglapat sa buhay natin. Mula dito sa Ephesians chapter 1, naririto yung mga ito yung mga katuroang dapat nating panghawakan at dapat nating ipamuhay ng may katapatan at may kapakumbabaan. Number 1, pagkakaroon ng katiyakan ng ating kaligtasan. Kung ikaw po ay na kay Kristo, tiyak na ligtas ka. Kung ang kaligtasan natin ay nakasalalay sa makapangyarihang kalooban ng Diyos, ng Amang Diyos, sa kanyang kabutihan, sa kanyang katapatan at pangako, at sa kanyang katangian at pagmamahal, tunay at nakatitiyak talaga tayo sa ating kaligtasan. Nawa po ang araling ito makapag-alis ng duda, makapag-alis ng takot, makapag-alis ng pag-aalala sa mga nangyayari sa atin at mga mangyayari pa. Dahil sa katotohanan ng pakikipag-isa mo kay Kristo, meron kang katiyakan ng kaligtasan. Dahil sa pakikipag-isa mo kay Kristo, meron kang katiyakan sa buhay na walang hanggan. Yan po yung una. Kalawa, nag-uumapaw na pasasalamat sa mga pagpapalang tinanggap mula sa Diyos. Or ito yung pagpupuri sa Diyos. Kung nare-realize natin na malaki, na marami, at mahalaga yung mga pagpapalang tinanggap natin mula sa Diyos, hindi ba nararapat na araw-araw o kaya mayat-maya po nagpapasalamat tayo sa Diyos? Nag-uumapaw yung pasasalamat natin sa Diyos. Hindi lang yung kapag kumakain tayo o kaya meron tayong nakabili tayo ng gadget o nakabili tayo ng sasakyan, nakabili tayo ng bahay, o kaya kung kailan lang tayo gumaling sa ating karamdaman or nakakuha tayo ng magandang trabaho, magandang negosyo, saka lang mag-uumapaw yung pasasalamat. No? Hindi lang sa mga bagay na yan, higit sa mga bagay na yan, ipagpasalamat natin sa Diyos na tayo po ay pinili ng Diyos, na tayo po ay kinupkop ng Diyos, na tayo po ay iniligtas at minamahal ng Diyos, na tayo ay pinatawad ng Diyos, na ibinigay ng Ama si Jesus para sa atin. Higit sa mga material na mga bagay, higit sa mga kayamanan na ino-offer ng sanlibutan, mag-umapaw sa puso natin ang pasasalamat dahil nakikita natin yung mga pagpapalang tinanggap natin mula sa Diyos, na tayo ay pinili, na tayo ay kinupkup bilang mga anak, na tayo ay pinatawad. Kung nare-realize natin yung mga pagpapala na yan, mag-uumapaw sa puso natin lagi ang pasasalamat sa Diyos. Number 3, preaching the gospel, making disciples.
meron ba tayong hangarin at nasa puso ba natin na maibahagi sa iba yung mga pagpapalang tinanggap natin? Kung nakikita natin kung gaano kalaki yung tinanggap nating pagpapala mula sa Diyos, hindi ba mahahabag tayo sa mga taong hanggang ngayon ay wala pa kay Kristo? Kung nakikita natin kung gaano kalaki yung pagpapalang spiritual na tinanggap natin mula sa Diyos dahil sa ating pagkipag-isa kay Jesus, hindi ba tayo kikilos sa abot ng ating mga magagawa? Hindi ba natin ipapanalangin ang iba? Hindi ba tayo hahakbang para maibahagi sa iba ang mabuting balita ni Kristo? Hindi ba tayo kikilos para yung mga taong wala pa kay Jesus ay makarinig ng salita ng katotohanan? May iniwanan pong tagubilin ang ating Panginoon. Ituro natin sa iba ang kanyang mga katuruan. Preaching the gospel, making disciples. At sa ikapat, pagsamba. Ang pinakalayunin ng pagliligtas sa atin ng Diyos at pagsumikap din natin na makarating sa iba ang ebanghelyo ng kaligtasan ay para po tayo ay sumamba sa Diyos. Kaya tayong mga tinubos ni Kristo, tayong mga nakipag-isa kay Kristo ay nagtitipon linggo-linggo para sama-sama nating sambahin ang Diyos. Ito yung pinakalayunin kung bakit tayo niligtas. At ito rin yung dahilan ng ating mga pagtitipon at kung bakit natin inaanyayahan ang iba. Para sila din, tulad natin ay sumamba at magpuri sa Diyos. Ang dahilan kung bakit tayo sumusuporta sa mga ganitong gawain, ang dahilan kung bakit tayo sumusuporta sa mga lingguhang pagtitipon sa loob ng ating kalipunan, para ang lahat sumamba sa Diyos na makapangyarihan. Para ang lahat ay sumamba sa Diyos na dakila sa lahat. At lahat ng yan, mangyayari kung ikaw ay na kay Kristo. Makakalapit ka, makakasamba ka sa Diyos kung ikaw po ay na kay Kristo. Lahat ng ito, mangyayari kung ikaw ay nananatili kay Kristo. Itong mga aplikasyon natin, lahat ng ito mangyayari kung ikaw po ay nananatili kay Kristo. Mga kapatid, sa ating pakikipag-isa kay Jesus, tayo ay tumanggap ng mana at tayo ay tinatakan ng Espiritu Santo bilang katiyakan o kaya selyo ng ating kaligtasan. So ito po yung paalala. Kung ikaw ay na kay Kristo, mamuhay ka po bilang isang pinili, bilang tinubos at bilang tinatakan ng Espiritu Santo. Mamuhay ka na may katiyakan, may pasasalamat at pagpupuri, at may mga hakbang tungo sa pagpapahayag ng Ebanghelyo patungo sa maraming tao. At meron kang tunay na pagsamba sa Diyos. Kasama dyan yung hindi pagpapabaya sa mga pagtitipon. Lahat po ng yan, posible lamang kung tayo ay nasa at nananatili kay Kristo. Hanggang dito po ang ating aralin, mga kapatid. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Sa pagtatapos po, tayo ay muling manalangin.